Po, magandang hapon po sa lahat. Salamat sa special number na napaparala po sa atin. Na as we run sa ating Christian life, sa race na binigyan ng Panginoon sa atin ay looking unto Jesus lang. At sabi po sa chorus, I'm feasting on His Word. At salamat sa Panginoon sa isang paalala na yan. So ang atin pong pagbulay-bulayan ngayon, pag-aralan po natin ang Titus chapter 6, verse 8. Titus chapter 2, verse 6 down to verse 8. Nalito na. Ayun po, nandito na po tayo sa chapter 2 at nasa verse 6 na po tayo hanggang verse 8. Basahin ko po ang salita ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 6, gayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Our gracious and loving Father, Panginoon, salamat po sapagkat nabigay po kayo sa amin ng kalayaan upang buksan, Panginoon, ang iyong salita, pagbulay-bulayan ito. We pray, Lord, na kausapin niyo po kami, palahanan niyo po kami patuloy, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa mga bagay po na dapat po namin gawin habang nasa mundo pa po kami namumuhay. We pray, Lord, na maging ang gospel ay hindi po madungisan sa pamagitan ng aming pamumuhay. At we pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan, maintindihan po namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Noong 2011 or 2012 ay napakinggan ko po isang real story about sa isang Kristiyano na may mataas na posisyon sa kanyang trabaho. Dahil siya ay may posisyon, siya ay respetado, mahusay at kilala bilang responsible na empleyado. At alam ng mga tao sa kanyang opisina na siya ay isang Kristiyano. Pero sa kabila nito, kahit na siya ay Kristiyano, hindi po siya madalas nagkwento tungkol sa kanyang pananampalataya. Hindi siya laging nagsasalita tungkol sa Diyos sa harap ng kanyang mga katrabaho. Sa totoo lang, bihira lang po siyang marinig na nagbahagi po siya ng gospel. Ngunit ang kapansin-pansin sa kanya ay ito, ang kanyang buhay. Actually, testimony po ito ng isang Kristiyano na naging naligtas na. Sabi niya, naligtas ako sa pamamagitan ng buhay ng isang tao na yan, kahit na hindi siya nagsalita patungkol sa Ebanghelyo. Pero ang kapansin-pansin sa kanya ay the way po siya namuhay. Sa araw-araw na trabaho, nakita niya ang pagiging mahinahon kahit sa gitna ng pressure. Pagiging tapat kahit walang nakatingin. Pagiging magalang kahit sa mga taong mahirap pakisamahan. So may pagkakataon na siya ay napapansin ng kanyang mga katrabaho. Kapag may problema, hindi siya mabilis nagagalit. Kapag may pagkakataon na mandaya o manlamang, hindi siya nanlalamang, hindi siya sumasabay sa ginagawa ng iba. Kapag may chismisan, nanatili siyang maingat sa kanyang pananalita. Hanggang sa isang araw na yung kasama niya sa trabaho ay nagtanong sa kanya kung paano niya nagawang maayos ang kanyang buhay. Bakit siya ganyan namuhay? Bakit siya ganyan kumilos? At doon sa simpleng pag-usap na yon, unti-unting naibahagi po niya ang katotohanan patungkol po sa Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng buhay ng lalaking iyon, hindi man niya laging sinasabi direkta ang gospel, isang tao na nakaakay sa pananampalataya. So mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang katotohanan na minsan ang ating buhay ang unang sermon na nakikita ng tao bago pa nila marinig ang ating mga salita. At may tendency minsan na kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon na mataas na posisyon sa trabaho, parang mabilis ka magalit, basta-basta ka nilang nagalit, siguro nagdadabog kasi nga mataas ang posisyon mo sa trabaho at hindi mo na mapansin na hindi mo na napangalagaan yung tinatawag natin patutuo, yung ating testimony bilang mga mananampalataya. So mga kapatid, laging tandaan na ang ating unang nakikita ng mga tao bago pa nila narinig ang salita tungkol sa Ebanghelyo ay ang ating patutuo,
ang ating buhay. Kaya mahalaga po ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong hapon. Kaya po, ito po ang ating theme na kalooban ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. May pagpipigil sa sarili upang mapangalagaan natin ang ating patutuo para kay Kristo. Actually, binago ko po ang, hindi ko po na-edit dyan, pero nangdoon yung idea na maging good example, pangalagaan po natin ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng magiging good example po tayo. At dito po, ang ating paksa ay protecting our witness for Christ through self-control and godly example. Ingatan ang ating patutuo, pag-iingat sa ating patutuo para kay Kristo sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili at integridad o sa ating pagiging good example. Ayun nga, hindi ko po na-edit yan. So, ang bawat mananampalataya ay witness for Christ. Lagi natin tandaan yan. Tayo ay witness for Christ. Kaya po, iniingatan po talaga natin ang ating patutuo. At hindi para sa atin, kundi para sa Ebanghelyo, para kay Kristo. Pero ang tanong, paano natin pangalagaan ang ating patutuo? Dahil sa mundong ating ginagalawan ngayon, maraming bagay ang madaling makasira po sa ating testimony. Maraming bagay. Maling desisyon, siguro mga tukso, padalos-dalos sa ating salita, at kawalan ng disiplina sa ating sarili. Kaya mahalaga na ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayon ay pag-ingat. Ingatan po natin ang ating patutuo sa pamamagitan ng pagpipigil sa ating sarili at sa pamamagitan ng maging magandang halimbawa. Ang context po makita po natin sa verse 2, may exhortation si Apostle Paul sa matanda, hindi lang una of course kay Titus bilang tagapangasiwa, bilang leader. Din pagdating sa verse 2, may exhortation si Apostle Paul sa mga matatandang lalaki na dapat maging maayos at disiplinado din po sila. Din sa verse 3 down to verse 4, exhortation patungkol sa mga matandang babae na dapat maging mamuhay, godly, dahil mayroon tayong mga next generation na ang kanilang pamumuhay ay nagtuturo sa mga kabataang babae na dapat din mamuhay ng tama. And then pagdating po dito sa verse 6, ang focus po dito ay kabataang lalaki. Kabataang lalaki naman ang tinukoy po dito, na ibig sabihin, dito ang buong iglesia po ay tinatawag na maayos at banal na pamumuhay. Lahat, walang exempted. Then next na exhortation po dyan, I think ang mga servant. So, and then dito sa verse 7 hanggang verse 8, nag-shift yung focus po ni Apostle Paul. Instead sa mga kalalakihan, mayroon po siyang exhortation na naman kay Titus bilang tagapangasiwa sa church. So, pero makita po natin ang buong Titus chapter 2 ay nakaugat po sa isang katotohanan na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa atin. Ito ay nagturo sa atin kung paano ingatan ang ating pamumuhay bilang patutuo kay Kristo. So ang focus po sa ating pag-aaral ngayong hapon ay tungkol sa mga kabataang lalaki at may exhortation din po si Apostle Paul sa mga leader or teacher of God's Word na maging halimbawa sila. At ang layunin ay upang may maayos na patutuo at maprotektahan or maingatan ang ebanghelyo po ni Kristo. Okay, ang ating point number 1 dahil po sa verse 6, he urged the younger men to be self-controlled. So ang mga kabataang Kristiyanong lalaki ay dapat mamuhay ng buhay na may disiplina sa sarili. Christian young men must live with self-discipline. So mga kapatid, malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos na ang kabataang lalaki ay dapat mamuhay na may pagpipigil sa sarili. Una, hindi po ito suggestion. Hindi po ito suggestion. So, sa point A,
Ang mamuhay ng buhay na may disiplina sa sarili ay utos ng Diyos at panawagan ito ng Diyos sa mga kabataang Kristiyano na mga kalalakihan sa church. Ito ay utos at panawagan ng Diyos. So, dapat mamuhay na may pagpipigil sa sarili. So, kung tingnan po natin dito, pag-utos dapat sundin. Pag panawagan ng Diyos ay mayroon tayong dapat tugon. Okay? Mayroon tayong dapat tugon. Kung utos lang, pwede kang sumunod na napipilitan ka. Hindi niya sinabi dito, sabihin mo lang o isuggest mo lang. Ang ibig sabihin ng urge ay himukin, pakiusapan, hikayatin ng may malasakit at urgency. Kaya kung panawagan, sumagot ka dahil nais mong tumugon sa tawag ng Diyos. So dahil ang salita ng Diyos ang nag-utos sa mga kabataang lalaki, mga mananampalataya, dapat itong sundin. Hindi ito suggestion, hindi po ito optional. So kapag sinabi natin kabataang lalaki, ito yung nasa yugto ng lakas. Okay? Ito yung stage ng buhay na mabilis magdesisyon. At kung minsan nadadala sa emotion, dahil nadadala sa emotion, minsan madaling maimpluwensyahan ng mga kaibigan, ng mga barkada. So puno rin ng tukso, kaya sila ang pinaka nangailangan nito. Of course, lahat tayo nangailangan ng self-control, pero mas kailangan ng mga kabataang kalalakihan ang tinatawag na self-control. So sa Biblia, ang kabataang lalaki ay hindi lang usapin ng edad, kundi usapin ng antas ng maturity. At ibig sabihin, may 20 years old na mature na, may 40 years old na parang hindi nag-mature spiritually. Alam mo yun, gets na yan. Kaya ang focus po ng Diyos ay hindi lang sa edad, kundi pati ang paglago sa spiritual na maturity. So, laging tandaan po natin dito na ang self-discipline po dito ay inutos talaga sa atin ito. At ito ay panawagan, tawag ng Diyos sa mga kabataang lalaki na kailangang gawin. So subpoint B, ang pagpigil sa sarili ay sumaklaw sa buong buhay sa lahat ng aspeto ng pagkatao. Ang tanong, ano ba ang kailangang kontrolin ko sa sarili ko? Ano ang i-control ko? Self-control. So, hindi lang isang area ng buhay po natin, kundi buong buhay sa lahat ng aspeto po ng pagkatao. So, napakahalaga sa kabataang lalaki ang mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. May pagpipigil sa sarili sapagkat ito ang protection laban sa tukso. Laban sa tukso. So, kapag sinabi natin self-control, ang pagpipigil, huwag nating isipin na isang bahagi lang ng ating buhay o isang area lang ng ating buhay. Ang pagpipigil sa sarili ay sumaklaw sa buong buhay, sa lahat ng aspeto po ng ating pagkatao. Una, kasama dito ang sa isip. Sa isip. Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. So mga kapatid, dito po nagsimula ang lahat sa ating mind. Kaya kung mali ang iniisip mo, kung marumi ang iniisip mo, mali ang gagawin mo. So kung marumi ang iniisip mo, madudungisan ang buhay mo, madudungisan yung pananampalataya. So bago mo gawin ang kasalanan, hindi aksidente na ginawa mo yon, kundi dapat mong pag-isipan, di ba? So nagsimula sa isip po natin yan. Dapat mayroon tayong self-control. At hayaan mong ipakontrol po yan sa Panginoon. At kasama po dito, at hindi lang mga isip po natin, ang ating mga emotion. Sabi po sa James 1 verse 9, be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Kasama po dito ang ating emotion, ang ating mga damdamin. Sapagkat maraming mga kabataang lalaki ang nasisira ang kanilang pananampalataya dahil hindi nila makontrol ang minsan galit. Mabilis magalit, mabilis sumagot, mabilis mag-react sa sitwasyon. Hindi mo kailangan sundin ang naramdaman mo, kundi kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. So control your emotion. At sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 down to verse 5 po,
pagnanasa. Control your own body in holiness. Ito ang pinakamalaking laban ng kabataang lalaki. Marami sa mga kabataang lalaki ang nawala na sa paglilingkod, nawala na sa kanilang pananampalataya, nahulog sa kasalanan, nahulog sa tukso, lust and impure desire. Dahil ang hindi marunong magpigil sa sarili, pagpigil sa pagnanasa ay madaling maalipin sa kasalanan. Dahil ang kabataang lalaki ay nasa panahon ng tukso, sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi po diyan na flee youthful lust or flee youthful passion. Kaya kailangan ang self-control para hindi tayo mahulog sa tukso. Dahil ang walang self-control ay madaling pasukan ng kasalanan. Parang mayroon kang bahay na lahat na lang pinapapasok mo. Okay? Lahat na lang pinapasok mo. So, kailangan na kapag walang pinto, okay, lahat makapasok. So, dapat mayroon tayong self-control at hindi lang ito sa ating emotion, hindi lang po ito sa ating mga desires, kundi sa pananalita sa Proverbs 13 verse 3 na whoever guards his mouth preserves his life. So mga kapatid, ang bibig ay maliit lang na parte ng buhay natin yan, pero kayang sumira ng buhay. Isang salita lang nakakasira po yan ng relasyon. So, lahat ang self-control ay hindi lang isang bahagi na kita natin, kundi ito ay sa buong buhay natin. So, inisip mo na sa nararamdaman mo, sa mga nais mo, sa sinasabi mo, kapag ang buong buhay mo ay walang control, hindi nalulugod ang Diyos. Hindi naluwalhati ang Diyos at possible na hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. So, self-control, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, napakahalaga, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Mahalaga na karoon tayo, practice natin itong self-control, sapagkat yan din po ay bunga po ng banal na Espiritu sa Galatians chapter 22. Nalimutan ko na. Chapter 5, okay, verse 22. Okay, so isa yan sa bunga ng banal na Espiritu at yan po ay gawa ng Diyos. So, mayroon tayong fruit of the Spirit na self-control. So, kailangan natin itong ipamuhay. At humingi ka ng tulong sa Panginoon, in application. Mahirap ang self-control. At ayaw natin i-control. Diba? Kahit sa mga bata, ayaw nilang i-control pagdating sa gadget, pagdating sa pagkain, pagdating sa chocolate. Tayo din minsan, ang hirap natin i-control sa ating desire. Kahit minsan sinabi na ng salita ng Diyos na hindi yan na pwede, parang i-justify mo pa na pwede yan di ba? Kasi ganyan lang. So, kailangan mo na i-practice ang self-control at ipakontrol mo yan sa tulong ng Panginoon. And then, sa verse 7 po, sabi natin kanina na instead ang focus ni Apostol Pablo ay sa mga kabataang kalalakihan na kailangan nila mamuhay na mayroong self-control. Nag-iba po ang focus ni Apostle Paul dito na po sa leader o tagapangasiwa. At niisip ko ano ang connection, sapagkat ano ang connection, bakit sa Apostle Paul sa leader na? Tapos na siya sa kanyang exhortation doon kay Titus, pero ngayon bumalik siya kay Titus ulit. Sapagkat kung minsan ang mga leader, ang mga tagapangasiwa ay magaling magturo, pero hindi naman isinasabuhay ang tinuturo. Kaya kung basahin po natin ang verse 7, sa verse 7, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo, ayan, kay Titus na po yan, ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Then sa verse 8, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. So ating point dito na ang mga leader o tagapangasiwa ay dapat magsikap na mamuhay bilang makadiyos na halimbawa na maaring tularan ng iba. Leaders must strive to live as a godly example for others to follow. Nilagyan ko ng strive to live kasi o magsikap na mamuhay
Kasi wala namang perpektong tagapangasiwa ng church. Walang perpekto. Pero kailangan na magsusumikap, nagsisikap, at nagpatuloy na lumakad sa tamang buhay. So kung mapansin po natin dito sa verse 6, ang kausap ni Pablo ay ang kabataang lalaki, pero biglang nag-shift ang focus po niya sa young men, na sa lahat ng bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Then dito sa verse 8, wastong pananalita. Bakit kaya? Dahil hindi lang sapat ang magaling ka magturo. Hindi sapat ang na magaling ka mangaral sa iba. Pero kailangan din na maging halimbawa. Kailangan may halimbawa silang nakikita. Okay, young men, pero dito sa leader, siya po ang tagapangasiwa, siya po ang leader, so dapat nakikita din po ito una sa kanya. Halimbawa na tularan ng iba. So ang salitang uliran sa Tagalog ay galing sa idea na pattern, mold, na maging modelo, na parang hulmahan na ginagaya, parang blueprint na sinusundan, sample na tinitingnan ng iba. So hindi lang sinabi ni Paul na Titus, turuan mo sila. Kundi Titus, ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang salitang uliran ay mabuting gawa, hindi lang basta gumagawa ng mabuti si Titus, kundi ang buhay niya mismo ay pattern kung paano mamuhay ng tama, ng makadiyos. Siya ay living example ng godly behavior. Ganun din naman po ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy bilang isang young pastor na be an example sa buong area sa kanyang buhay, in faith, in conduct, and in purity. So dito po, makita po natin sa verse 7 hanggang verse 8 na may tatlong area sa buhay ni Apostle ni Titus na pwede po siyang maging halimbawa. Sa point A, ang mga leader ay dapat maging halimbawa sa integridad sa pamumuhay. Leaders must be example of integrity in life. Take note, sinabi na Apostle Paul dyan, lahat, maging example sa lahat ng mabubuting gawa. Okay? Wala na tayong masyadong explanation dyan kasi lahat ng mabubuting gawa. Again, hindi perfect ang mga tagapangasiwa, hindi perfect ang mga leader, kaya sila ay dahil lahat ng mabubuting gawa, sa biyaya ng Diyos, I believe na magawa. Okay, magawa po yan. Sa biyaya ng Panginoon, kasi mahirap lahat ng mabuting gawa. Pero ang integridad dito, sabi na sa salita ng Panginoon, ang integridad ay nangahulugan ng pagiging buo, totoo, hindi lang sa outward appearance, kundi pati sa labas. So hindi lang sapat na tama ang sinabi, tama ang tinuro, dapat tama rin ang puso sa buhay ng mga nagtuturo. Kapag ang buhay mo ay hindi tugma sa turo mo, walang impact ba ang message na itinuro mo? Walang impact sa kanila. At kung tingnan po natin sa Bible, may mga illustration, example sa Bible na pwede nating tularan, tulad ni Joseph. Tapat kahit walang nakatingin sa kanya. Alam po natin na may tukso, galing po sa asawa po ni Potiphar, at walang tao sa paligid, walang nakakaalam, pero tumanggi po siya. Sinabi, paano ko magagawa ang malaking kasalanan ito laban sa Diyos? So nakita po natin ang integridad ay makikita din po sa, hindi lang kay Joseph, pati ni Daniel, ni Jacob, ni David, ni Paul. Mga taong pinili ang tama kahit na mahirap, kahit walang nakatingin sa kanila. Honest po sila sa Panginoon. So isa po ito sa mga tagapangasiwa na maging example sa integrity in life. Then sa mga leaders, sa point B, must be example of truth in teaching. Ang mga leader ay dapat maging halimbawa sa kakatotohanan ng pagturo. Kapag sinabing truth of teaching, ibig sabihin, ang turo ay ayon sa salita ng Diyos. Walang dagdag at walang bawas. Walang personal na opinion na itinuturo na
pwedeng makasira sa katotohanan. So maging example si Titus po dyan. Maging example sa truth in teaching. Then sa point C, leaders example in speech. Ang mga leader, ang mga tagapangasiwa ay dapat maging halimbawa sa kanilang mga pananalita. So, isa rin sa malinaw na panawagan ay ito, ang mga leader ay dapat maging halimbawa sa pananalita. Dahil ang ating salita ay pwedeng makasira ng relasyon. Pwedeng makasira po ng ating patotoo. Pwedeng makahanap ang mga false teachers ng mga unbeliever na butas dahil the way tayo magsasalita. At maingat din po tayo sa ating puso. Because sabi po dyan sa salita ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang ibig sabihin, ang bibig ay naglabas po ito ng laman ng ating puso. Kaya po, ang leader ay maging maingat. Ang mga tagapangasiwa ay maging maingat sa pagsasalita. Tapat magsalita, maging huwaran siya sa iba upang siya ay tularan. So exhortation sa mga men, pero exhortation din po ito kay Titus na maging good example, at ang dalawang layunin na iyan ay makita din po natin sa verse 8. So balik po tayo sa verse 8. Sa last phrase, verse 8. Upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. So ito ang layunin para po ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi kung ang iba, ang mga unbeliever, ang mga false teachers, ang mga kalaban, walang masabi sa pamumuhay natin, maluwalhati ang Panginoon. Maluwalhati ang Panginoon. Kaya ang makadiyos na pamumuhay sa point number 3, ang makadiyos na pamumuhay sa mga kabataang kalalakihan, sa leader, pati naman sa exhortation, di ba, last time ni Brother James sa mga kababaihan, ay kung bakit ganito ang ating pamumuhay, tama, hindi para sa ating sarili, di ba? Kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. A godly life protects our witness against those who oppose the gospel. So ang makadiyos na pamumuhay ay nagproprotekta sa ating patutuo laban sa mga kumakalaban sa Ebanghelyo. Sa point A, ang ating buhay ay patutuo kay Kristo. Our lives are a witness for Christ. So bawat Kristiyano ay may patutuo na iniingatan. Na ibig sabihin, may mga taong nakatingin sa atin. May mga taong nag-oobserba kung paano tayo namuhay dito as a believer sa mundong ito. May mga taong humuhusga kung tunay ba ang ating pananampalataya dahil nakikita ito sa ating mga ginagawa. So kaya ang tanong, ano ang sinabi ng ating buhay tungkol kay Kristo? So may mga opponents of the gospel. Sabi ng teksto, those who oppose the gospel. Ibig sabihin, may mga taong hindi mananampalataya. May mga taong hindi naniniwala sa gospel. May mga taong nagdududa pa. May mga taong handang maghanap lang ng butas o mali sa mga Kristiyano. At ang totoo, hindi sila lagi nakikinig sa ating mga sinasabi, sa ating salita. Pero laging nakatingin sa ating buhay. Kaya po, ingatan talaga natin ang ating patutuo. Saan ka man pupunta? Sa trabaho, siguro mayroon kang mataas na posisyon, ingatan mo ang patutuo mo. Hindi porket mataas ang posisyon mo, magdabog-dabog ka na, manigaw ka na, at ano pa ang pwede mong gawin dahil may authority ka. Ingatan mo ang patutuo. Kung ikaw ay isang estudyante, ingatan mo yung patutuo. Kahit mababa ang posisyon mo sa trabaho, ingatan mo yung patutuo. Nakwento ko dati isang teacher, nagkita kami sa Fundamental Baptist Church na hindi ko inakalain na Baptist ka pala. dahil binato mo kami dati ng chalk, di ba? Hindi lang chalk, mga bato pa, di ba? Pwede kasi yun dati. 2000, anong year yun? 2000 to 2021. Naging teacher, terror. Wala kami kalam-alam na Baptist siya. Puro ang ate ko nag-working student sa kanya. Naging Christian din ang ate ko. Dahil doon nga nag-working sa kanya. Pero hindi namin akalain na Baptist pala siya.
Nagkita kami doon sa Baptist Church nung ako naging Christian. Hindi ko alam kung anong feeling niya, basta kayo nasa isip ko, teacher kita, alam ko yung patutuo mo, the way ka magturo sa amin, binato mo kami ng bilog na bato. Tapos binato mo kami ng eraser. Batuin mo kami ng chalk, kahit sino lang matamaan dyan. So, sa isip ko, ang kanyang patutuo ay hindi niya naingatan sa trabaho. Hindi naman siguro niya nakala na may maging Christian sa student niya. Pero ang point natin dito ay, saan ka man mapupunta, anuman ang posisyon mo sa trabaho, kahit sa bahay, di po ba, may mga neighbor po tayo, ingatan natin ang ating patutuo. Ingatan natin. Doble ingat tayo. Sapagkat ang layunin po natin dito ay para ito sa Panginoon. Ang ating buhay ay patutuo para sa Ebanghelyo po ni Kristo. At sa point B, our life either defends or damages the gospel. May dalawang option. Ang ating patutuo, pwede itong maaring makapagpatibay sa Ebanghelyo. Ang ating patutuo din ay pwedeng makasira na hindi totoo ang Ebanghelyo ni Kristo. So mga kapatid, hindi rin natin namamalayan na ang ating pamumuhay ay maaring magtayo ng kredibilidad sa Ebanghelyo o kaya magwasak ng tiwala ng tao sa Ebanghelyo. Kaya napakahalaga na ang pamumuhay ng lahat, sabihin ko ng lahat in general, no? Mga kalalakihan, lahat ng mga kalalakihan, mga kababaihan, pati leader sa church, napakahalaga ang tamang pamumuhay, makadiyos na pamumuhay. Napakahalaga ang self-control, mamuhay na may integridad. Dahil pwedeng magdamage sa gospel yan. Pwedeng pwedeng may mga tao na maakay dahil sa pamumuhay mo. So, a godly life silences sa mga accusation. Kaya sinabi ni Pablo, a godly life protects our witness. Ibig sabihin, kapag ang buhay natin ay tapat, kapag ang buhay natin ay makadiyos, malinis, kapag ang buhay natin ay may integridad, wala silang maibintang na mabigat laban sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus na ating pananampalatayaan. So mga kapatid, tandaan natin ito, ng ating buhay ay maaring ang unang Biblia na babasahin ng ibang tao, kahit hindi ka pa magsalita. Diba? Ano naman ngayon, magaling ka sa magsalita. Ang galing mo sa pag-share ng gospel sa kapitbahay mo. Pero the way ang pamumuhay mo ay mahirap ka paniwalaan. So ang ating buhay ay maaring unang Biblia na babasahin ng mga tao. At dahil sa pamumuhay mo, maaring may mga tao na isang share mo lang ng verse ay kumilos ng Panginoon sa puso nila dahil sa buhay mo. Dahil makadiyos ang mga ginagawa mo. Dahil ang ginagawa mo ay para sa Panginoon. So napakahalaga ito in general na ang challenge po natin, I know na mahirap para sa ating lahat na maging consistent na mamuhay na makadiyos. So, hilingin po natin sa Panginoon na tulungan tayo na, Panginoon, tulungan mo ako ingatan ang aking patutuo. Hanggang saan ang ating pag-ingat? Hanggang dulo. Hanggang sa kamatayan po natin. So, habang buhay tayo, mayroon tayong mabigat na responsibilidad na ingatan ang ating patutuo para ito sa kakaluhaltian po ng ating Panginoon. So, kalooban ng Diyos, ito po ang ating kalooban ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay mamuhay ng may pagpipigil sa sarili at maging good example, maging halimbawa upang mapangalagaan po natin ang ating patutuo para kay Kristo. Nawa, tulungan po tayo ng Panginoon na maging tapat hanggang dulo ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat, Lord. Nais niyo po, Panginoon, na kami bilang mga mananampalataya, naligtas sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lang po kami naligtas, Panginoon, kundi ipamuhay po namin, Panginoon, ang Ebanghelyo na kami nakatanggap, Panginoon, sa biyaya mo. Kailangan po namin, Panginoon, ang tulong mo sa mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, habang hinihintay po namin ang pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. At habang nabubuhay pa po kami sa mundong ito, nawa ay marami pa pong tao na
makakilala po sa inyo. May tao po na maligtas, Panginoon, magtapat po sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming buhay. At tunay nga po, Panginoon, sinabi po ng iyong salita na we are the salt and light, Panginoon, sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, Lord. At we pray, Lord, sapagkat mahirap ang mamuhay sa mundong ito, pero salamat, Panginoon, sa biyaya mo na sapat, Panginoon, at kaya po namin ito sapagkat kayo po ang nagbigay po sa amin ng power, Panginoon, ng strength, Panginoon, upang sundin ang kalooban mo. Mga kapatid, sa hapong ito, hilang po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at mag-respond po tayo sa salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano ka namuhay ngayon. Puro nais ng Panginoon na mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay ka na ipakontrol mo sa Panginoon ang iyong pag-iisip, ang iyong emotion. At tayo ay manalangin sa Panginoon, kausapin po natin siya sa ating panalangin. Ms. Pastor Abid po sa ating closing prayer. Tayo po'y mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa paalala po na ang aming buhay ay meron pong epekto sa pananaw ng mga tao, magiging pananaw ng mga tao tungkol sa message na aming pinipreach. Tawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na hindi po namin naisip na ang aming pong mga response, ang aming mga salita, ang aming mga kilos ay maaari po na gamitin ng kaaway upang hindi po maging effective ang salita ng Diyos sa buhay ng iba. Tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi naming iisipin na dala namin ang iyong pangalan, Panginoon. At sa amin pong pakikisalamuha, lalo pat sa mga tao na hindi pa mananampalataya, tulungan niyo po kami na magkaroon ng integridad, na hindi lang kami namumuhay ng tama kapag may mga tao sa paligid namin na nakakikilala sa amin o marahil sa church. Bagkus ay sino man ang aming kausap, nasaan man kami, ano man ang aming ginagawa, na tulungan mo po kaming maging maingat sa aming patotoo at magkaroon po ng self-discipline sa lahat ng mga bagay. Ang mga bagay na ito, Lord, ay hindi po namin kaya sa aming sarili, kaya nanalangin po kami ng biyaya na amin po itong maipamuhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Salamat po sa reminder from the Word of God. Panalangin namin na ito po'y aming i-apply sa buhay namin. Thank you, Lord. At panalangin din po namin ang inyong panibagong linggo. Hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa mga gawain na aming pong gagawin, sa mga oportunidad na bibigay mo sa amin para magbahagi ng God's Word, ay huwag namin masayang, Panginoon. Tulungan nyo kaming mamuhay para sa inyo, sa mga kapatid po na nangangailangan ng kagalingan sa mga karamdaman. Kayo po ang humipo sa kanilang katawan. Sa mga kapatid na nahaharap po sa mga desisyon, kayo po ang magbigay ng wisdom. Sa mga kapatid na nanghihina at natutukso muling bumalik sa dating pamumuhay, Panginoon, kayo po ang magtagumpay sa kanyang buhay. At may mga pangailangan, Panginoon, marahil na aming pong kakaharapin sa week na ito.
Ikaw po ang aming inaasahan na aming shepherd na mag-provide ng lahat ng aming needs. Salamat po, Panginoon, at kayo po ang patuloy na magpala pa sa amin sa araw na ito. At nagpapasalamat kami na nagkasama-sama kami sa church, sumamba kami sa iyo at nakapiling po namin ang isa't isa. Salamat din po sa mga bisita na iyong ipinadala kaninang umaga. Salamat, Panginoon, sa salita mo na amin pong malayang na pag-aaralan. Thank you, Lord, sa privilege na sambahin kayo sa araw na ito. Ang pag-ibig ng Diyos amang sumahan sa langit at ang biyaya nating Panginoong Jesucristo at ang paikipisan ng banal na Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakilanman. Amen at amen. Okay, amen. Tayo po'y tapos na po sa ating